Hello, good morning guys. Umuulan po ngayon. Diyos ko. Pero okay lang kasi may dala po akong payong. Walang makakapigil sa ating pag-walking na sa mukha. Ito-try ko na rin yung low carb diet. Mamaya bibili ako. Sundin ko yung style ni Idol Loves Tata Boy Chavez na sayote tsaka egg. Tapos magprito lang ng baboy. Yun lang. I-try ko yun. Tapos mag-ano muna tayo sa rice. Kasi kahapon nag-ano na rin ako. Kanaganing ginahinay na ako gamay ako rice. Para di po siya di siya magulpihan pa sa ilong. So, ayan. Tanggalin na natin. 10 ikot. So, yan na yun araw-araw. 10 ikot na. So, wala nga yan si Haring Araw. Kasi umuulan. Wala, murag usog ang hangin. Mura manggug na ay kanang kuan. Murag na ay kanang gani bagyo. Kung buhok guys. Murag na ay bagyo kay tungod sa bagyo sa Pinas. Tungod sa bagyo sa Pinas, mobalhin man na diri. Shout out nga pala sa lahat ng mga applicants na papunta dito. Ayan. Good luck sa inyo guys. At ipapaalala ko lang po sa inyo na hindi po madali magtrabaho sa ibang bansa. Kasi sarili mo lang yung matatakbuhan mo. Sarili mo lang din yung kausap mo. Medyo na malikayan na mapagalitan ka. Meron sila bang hindi magustuhan sa ginawa mo. Grabe ko ang buhok guys, nanindog. Tsaka dapat marunong kang makisama. No? Dahil nandito ka para magtrabaho, hindi ka pumunta dito para magbakasyon. So, lahat ng mga makikita mong kailangang trabahuin o huwag ka na maghintay na sabihin pa sa'yo, no? Pwera lang sa mga nasa hospital duty kasi yung kasama mo lang doon lagi is pasyente mo lang, yung doktor at mga nurse na naka-duty, yun lang. Pero pag live-in caregiver ka, nako, makikisama ka sa lahat. Makikisama ka sa boss at madam mo. Makikisama ka kung may mga maliliit silang anak. Makikisama ka. Makikisama ka pa sa alaga mo. Tsaka, syempre, isa yan sa makapagpakwa ng loob sa kanila. Yung tumulong ka sa kanilang mga gawaing bahay. Diba? Lahat ng yan. Dati ay, naranasan ko yan sa first ko pa lang na employer way back 2014. So, diba, 10 years na tayo. Lagi ko yan sinasabi at paulit-ulit na
all around talaga ako dun, guys. At syempre, mahihiya ka kapag mahihiya ka rin kapag andyan silang lahat. Iba pa yung ano, no, tawag nito, iba pa yung every weekend na meron silang um, mga visitors. So, maglilinis ka pa, nagiinuman sila, tapos, di ba, ikaw maghihintay ka pa hanggang kailan sila matatapos. Grabe. Pero, di ba, nakaya ko rin. Sobrang payat ko nun. Medyo nanibago pa ako sa food kasi pagpunta ko dito, di ba sa galing Pinas, yung pagkain mo, di ba, iba pa yung kape at tsaka tinapay. Iba pa yung kanin at yung mga hotdog or itlog. Pagdating dito, tinapay na lang. Di ba? Tinapay na lang, tapos fresh milk. Tapos prutas. Yan na lang. Kaya dapat madiskarte ka rin. Dati pag maglungag ko, guys, pag nagsasaing ako, magkuha ko og rice na pinahapaw gani. Sa Bisaya, pinahapaw nga pagkuha sa rice nga para dili mailhan. Nagikuhaan. Tapos, everyday nami itlog isa sa morning. Depende na nimo kung imuha siyang ikuanon og boiled egg or di kaya imuha siyang kanang isa ni side up. Basta tanan nga style, ikaw bahala. Yung ginagawa ko, yung malasado, lalagyan ko lang yan siya ng lagyan ko siya ng jangyo, soy sauce. Yan talaga yung pantawid ko dati. Pag pumupunta kaming park or sa palengke ni lola ko, nabibili siya ng mga gulay, prutas. Pinapapili niya ako. Tapos binibilhan niya ako ng kape. Kasi alam niya na gusto ko yung kape. Sobrang bait nun. Hindi ko rin, hindi naman ako nagsisi sa first employer ko. Ang dami kong natutunan talaga. At saka parang halos buong Taiwan na nagala na namin. Every weekend, hindi yun nag-stay lang sa bahay. Kung hindi kami sa bukid. Kasi meron yun silang yung van na yung bang kumpleto siya. Meron na siyang shower. Yung pangmayaman ba, guys? Yung katulad sa mga artista dyan sa atin. Siya. Meron siyang shower, meron siyang bed. Ewan ko paano yun i-explain. Basta yun. Pinagkainan namin, pwede namin ayusin. Tapos ginagawa siyang bed sa gabi. Dalawa pala kami doon ni Lola. Gahuot ming duha kay taas ba, tangkad ba kay tukong lola. Guwapa po to kay hamis kaayo ba. So yun yung first employer ko. Napakabait naman nila. As in, Christian yun sila. Every Sunday pumupunta kami simbahan ni Lola Bells. Tsaka yung, depende sa kanyang mga anak na babae kung sino yung sasama sa kanya. Tapos pag uwi sa labas kami kumakain. Siguro kung naging vlogger na ako dati pa, dami kong mga magagandang video. Kaso, at saka, kahit saan kami nun, gumagala. Every weekend or di kaya, nanonood kami ng mga sine. Ganyan yung treat nila. Tinitreat talaga nila yung mga bata. Happy din naman ako. Kaso siguro dahil sila yung first employer ko at nag-a-adjust din ako. So siguro para sa akin mahirap yun. Puti kay ko sa payong. Kasi siya light yellow.
Bigay sa akin to ni Inday Madjo. Kasi kung yung payong ko talaga yung dadalhin ko, bigat siya at hindi siya sakto sa bulsa. Ito maliit lang to eh. At magaan. So yun lang guys. Siguro ang laki na ng mga bata ngayon. Magkaedad lang yan sila ni Agatha at saka si Jay. Si Alwin naman pagdating ko 4-month-old. Mag-10 na siya ngayon. Si Lola wala. So bukas naman guys, pag-usapan naman natin yung second ko na employer kasi pang-pito ko na to si Lolo Bells ko eh. Na employer or alaga. So yan guys, maraming salamat sa panonood. Kaya araw-araw po tayo magbigay ng tips sa mga pupunta dito sa Taiwan. God bless sa lahat. Ingat.